Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is the gospel to the poor. To heal the broken-hearted. Set out liberty them that are bruised. To proclaim death. Our God is Jesus. He is the anointed one. Culture, culture. I am a blessing. Anointed. Destroy I build. I am not seasonal. I appreciate everyone. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I'm not extreme. Yan po ang ating culture. Ibig sabihin, walks of life. Yan, wala ang kultura na natin yon. At alam nyo ba, napakaganda po nitong ginagawa natin discipleship. Pinag-aaralan po natin yung ano ibig sabihin ng I am blessing, I am anointed, I am a deliverer. Sa number 4 kahapon, I am a good follower. At sa next Saturday pa, I don't destroy, I build. Malalaman niya kung bakit natin dinideclare yan, sinasabi natin yung culture na yan. Amen? Kung handa na po lahat, pumalakpak para sa Lord. Amen? Handa na nga sila. Praise God. At alam naman natin ang nangyari sa ating mundo. Kahit di tayo kasali, ramdam na ramdam din natin. Okay. Alam nyo, may mga bagay na nangyayari na hindi natin inaasahan. Gusto natin puro maganda. Amen. Gusto natin laging mabuti. Ayoko na masama. Ayoko na ano. Pero nangyayari po. That is a kind of life na bilang ang ganda-ganda ng pangyayari, bilang dilihis, yung pala may plano ng Diyos. So, ang buhay po natin ay pinagpaplanuhan ng Diyos. Amen? Gusto niya, pinakikilaman ka. Diyos po yan, hindi yung kapitbahay niyo makikialam sa inyo, kundi ang Diyos ang makikialam sa buhay niyo. Amen? At nais ng Diyos na maging matibay po tayo. Kaya ang title po natin ng ating pag-aaralan, Strong Faith Conquers Challenges. Ang ganda, no? Sabihin nga natin. Ang matibay na pananampalataya ay nagtatagumpay sa mga hamon. Hamon na, hindi yung hamon na. Yung hamon. Yung hamon, yung challenge. Di ba? Kasi tayong lahat, ang buhay natin tumatakbo sa lahat ng mga pagsubok, hinaharap man, ayaw mo man. Nakaupo ka nga lang o kumain ka lang, challenge pa Di ba? Dahil kinakailangan matibay ang ating pananampalataya. Sa pananampalataya, we overcome. Ano ba yung faith? Ito po yung paniniwala, strong, loyal sa Panginoon. Yung faith natin, it will turn struggle into a victory. May mangyayari kung ikaw yung pananampalataya sa Diyos. Ang tagumpay ay nagsisimula yan at matapos kung ikaw ay may pananampalataya. Amen. Para masabi natin, faith makes the impossible possible. Di ba? Abay, 10 kami nag-apply dun Nakuha yung 3 kasama ko dun. Di ba? That is impossible. May matatalino pa. Bakit? Sa 1 John chapter 4, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Sa Tagalog, para mas malinaw, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay ano? Parang ano? Ano raw? Amen. Nagtatagumpay laban sa mundo.
Napagtatagumpayan nito sa pamagitan ng pananampalataya. Pastor, gusto ko yung Brother Bobby, may faith. Kasi akala nila yung faith, yung parang religion lang. Pero ito yung faith mo para sa Diyos. Yung paniniwala mo. Kaya ang team po kasi natin sa March, sa buong JA1 Church, is about faith. Oh. Kailangan may pananampalataya. Nabubuhay tayo sa mundong to ng puno ng labanan. Tama? Kung wala kang kalaban at talagang di maganda. Ikaw na ang maganda at matibay ang pananampalataya mo. Araw-araw ay nakakaharap ka ng panggigipit. Maaaring ganun. Tama naman yon. Mga tukso, yung mga tukso. Layuan mo ako, sabi nga yan ay mga pagsubok, dumarating, labanan mo sa buhay mo, yung mga pagkabigo, mga takot, pakikibaka. Para bang ang mundo, talo ka na. Yung ginagawa ng mundo para sa tinatalo ka na. Masyado nang malakas to, masyado nang maingay, at talagang nadadaig na tayo. Katulad na ngayon, nangyayari sa Middle East. Alam niyo ba yung istorya? Alam niyo ba nangyayari ngayon? Ang mahal lang po ng mantika ngayon. Gasolina. Nagulat nga ako, pero hindi pa naman nata nangyayari yun, sister. Wala pa naman sabi. Pero kasi nakakagulat. Nagkaroon, gera-gera. Ito ngayon ang nagiging dulot. Sabi nun, maaring tayo ngayon, maraming tao nagsisikap na manalo. Masikap na manalo sapagkat nariyan may labanan talaga na nangyayari sa atin. Lalo-lalo na pag yung mahal mo sa buhay, yung kakilala mo, lalo sa Middle East. Sabi na, kaya, mapapauwi ba sila o makakauwi sila, maging maayos ba? Naroon yung agam-agam. Naroon yung kaguluhan. Pero, sabi ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, kasama si Jesus na kahit anong bagyo ng buhay ang dumating, si God is, si Lord, ang Diyos is in control. Ibig sabihin, alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Maraming tao nagsisikap na manalo. Sa kanilang laban sa pamamagitan ng pera. Okay, pero okay yung may pera ka para ka manalo. That's right. Pero minsan, kulang po yan. Impluensya, edukasyon, yung personal mong lakas, natatalo yan. Kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Sabi nga sa salita ng Diyos, lahat ng bagay na mangyayari sa mundo ay mapapagtagumpayan mo. Amen? Mapagtatagumpayan mo. Hindi ka matatalo. Hindi ka magagapi. Ang talatang ito sa atin ay tagumpay at hindi nagbumula sa ating kakayanan. Ito po ay galing sa salita ng Diyos. Kaya yung taong mahina ang faith, hindi marahil kulang ang kanyang pananaw o kulang ang kanyang pagkakaintindi sa salita ng Diyos. Kung ito'y pangahawakan natin, siguradong tayo po ay magtatagumpay dahil sa salita ng Panginoon. Amen? Maaaring lumaban sa atin ang mundo. Ibig sabihin yung mga tukso, mga kaguluhan, maaaring lalaban sa atin, ngunit hindi nito kayang talunin ang mga naniniwala sa Diyos. Amen. Amen. Ang ating pananalig sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pangako, at kanyang katapatan, ang sandata na magbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? So lahat tayo ay panalo. Amen? Iniisip mo lang yan talo ka Pero isipin mo na ikaw ay panalo sa paningin ng Diyos. Amen. Tayo matutuklasan natin kung paano ang pananampalataya o yung faith ay hindi lamang isang paniniwala. Yung faith na kumikilos, ngunit isang makapangyarang pwersa na magbibigay daan sa atin upang madaig natin ang mundo, yung mga tukso, kaguluhan,
pagkabigo sa buhay, sapagkat ang tagumpay ay inihanda na ng Diyos para sa iyo. Amen? Number 1, ano yung value ng faith? Ngayon, pag sinabi natin faith, ito po yung trust and loyalty to God. Ayan po yung sasabing faith, no? And traditionally, in the religion, katulad ng naniniwala tayong si Jesus ang naligtas sa atin, ayan yung faith natin. Amen. Yung hindi pwedeng matinag yung ating pagkakilala sa Panginoon. Lahat po ay magkaroon ng kumpletong pagtitiwala. May proseso po ang pananampalataya. Something that is believed, especially with strong conviction. Ibig sabihin, itinutulak yung paniniwala mo at pananampalataya mo sa Diyos. Iyon yung pumapasok sa iyo, sa iyong puso at sa iyong isipan. Na yung faith. Okay, gaano ba kahalaga yung pananampalataya? Gaano ba kahalaga ang pananampalataya? Number 1, faith brings joy to God's heart. Sabihin nga na po natin, faith. Ang pananampalataya na kung meron tayong pagtitiwala sa Diyos, ang pananampalataya ay nagdudulot ng kagalakan sa puso ng Diyos. Di ba yung anak nyo, pag lumalapit sa inyo, o sino man, nagtitiwala sa iyo, alam niya na ikaw ang una niyang lalapitan kung mayroong problema. Masaya ka. Di ba? Because nalulugod ka, kinikilala ka, ino-honor ka na yung anak. Mag-isa mga kaibigan mo, ino-honor ka. Dahil alam nila na pag lumapit sila, sila ay hindi mabibigo. Ganyan din sa Lord. Kung tayo po ilalapit sa Kanya, Hebrews chapter 11 verse 6, sabi nyo, but without faith, yan, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Kaya kung wala kang pananampalataya, ang Diyos ay hindi po nalulugod sa inyo. Kung wala kayong pagtitiwala sa Diyos, ang Diyos ay hindi nalulugod sa inyo. Kung nagdududa kayo sa Diyos, hindi nalulugod ang Diyos doon. Dahil ang sino mang lumalapit, malinaw, sa Kanya, ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Amen. Kaya pag lagi tayong lumalapit sa Diyos, nagtitiwala tayo sa Diyos, siya ang pinanggagalingan ng ating pananampalataya. Kaya nga sabi ron, that faith cometh from hearing. Paano ba kayo naniwala sa Diyos? Bakit kayo nagtiwala? Bakit kayo nanampalataya? Dahil narinig nyo ang salita ng Diyos. Amen? So may nag-share sa iyo ng Word of God, nagkaroon ka ng pananampalataya. At yung pananampalataya ito ay bigay lang din ng Diyos sa iyo. Amen? Hindi bigay ni pastor, hindi bigay ni sister, hindi bigay ni brother. Ito po yung bigay ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 8. For by grace you are saved through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God. Kaya kung lalapit po tayo sa Diyos, dapat po tayong may pananampalataya. Amen. Nalulugod ang Diyos na kapag umaasa tayo sa Kanya. Ang pananampalataya ay nagpapakita na tayo ay naniniwala sa kakayanan at katapatan niya. Amen? So, dapat may faith ka. Hindi pwede yung gagawing kaya ng Diyos. Ito po kayo mangyayari. Alam mo yung katapatan na yon, nangyari po yung kay Enoch. Sa Hebrews chapter 11, verse 5. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch. Gusto niyo ba ganon? Hindi kayo mamamatay? Ha? Sinabi ng Bible eh.
Hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Oh, no, hindi ka namatay, pero pumunta sa langit. Pero nangyari po talaga yan. Sa Genesis chapter 5. Hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Kaya yung mga taong na may pananampalataya, humahaba ang buhay. Amen? Siya ay naniniwala kahit hindi niya nakikita ang pananampalataya sa Lord. Ganon din po tayo dapat. Ang buhay niya ay nagpakita araw-araw na may pag-asa siya sa Diyos. Kaya tayo, dapat mabuhay tayo na may pag-asa para sa Lord. Amen? Hindi po tayo mabibigo. Hindi lamang isang gawa ng pananampalataya, ngunit pamumuhay, pagtitiwala sa kanyang harapan sa buhay natin. Amen. Kaya si Enoch, nabuhay siya. Hindi siya namatay, pumunta sa langit. Ngayon, ganyan na lang kaya gawin sa atin. Maging matapat na lang tayo, maging tiwala sa Lord. Just one click, pumunta agad tayo ng langit. Gusto niyan ganon? Hindi pa, pastor, mag-graduate pa ako Ngayon, pinarangalan ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Kaya nakikita ng Diyos, ino-honor niya yung faith mo. Okay? Yung pagtitiwala mo, ginagalang ng Diyos yan. Pag siya'y nalugod, you will be rewarded by God. Bibigyan ka ng regalo ng Diyos na kailangan mo. Amen? Kaya dapat lagi tayong may pananampalataya sa ating Diyos. Huwag po tayo mawawala ng faith. Amen? Okay, pangalawa. Ano bang kahalagaan ng pananampalataya? The value of faith. Diba? Number 2, faith replace fear. Yun. Sino yung nagpupunta kayo sa isang lugar na hindi nyo masyadong kabisado o sa kadiliman. Pero kasama mo yung isang, kunyari, tatay mo. Ano siya sabi ng anak, misan, tay, mukhang naliligaw na tayo. Nawawala na tayo. Pero ano sabihin ng tatay? Huwag kang matakot. Sumandal ka lamang. Diba? Sino ang subok na ng gano'n? Okay, kaibigan niya. Kaibigan, huwag kang matakot. Kilala ko dito. Walang gagalaw sa'yo. Ganon. Huwag kang matakot. Pero yuyuko ka lang ha. Ibig sabihin, kung may pananampalataya ka, yung takot na naroon, papalitan yun ng pananampalataya. Pinapalitan ng pananampalataya ang takot. Faith silence fear. Kaya yung pag ikaw ay lumalagos sa pananampalataya, lahat ng takot maglalaho. Amen? Huwag kang matakot. Manalig ka lang. Ayan ang madalas sinasabi ng ating mga magulang, malit pa tayo. Kaya pag minsan palakad mo, anak, lakad ka na, malit pa lang ka. Magkasasaluhin ka ni Papa, sasaluhin ka ni Mama. Ganon, di ba? Tama po? O hindi niyo nasubukan yon. O nagawa niyo yun nung may mga bagay na yun. Kaya, ang faith, pinapalitan po yung fear. Amen. Ngayon, 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng isang espiritong kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, kundi pag-ibig, disiplina sa sarili. Amen. Kasi pag may takot ka, ito yung nakatuon sa problema. Tama? Totoo ba? Totoo?
Ang pananampalataya ay nakatuon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag kang matakot sa nangyayari sa ngayon dahil ang Diyos ang may hawak ng mundo. Malinaw na malinaw. Psalms 24. Ano man narito sa mundo ay kanyang pag-aari. Kaya ano man na magtaasan dyan, kahit ang diesel, ano yung diesel, 100 pesos, wala ko, hindi ako matakot. Kahit ang gasolina, 120, hindi ako matakot. Wala naman akong kare. Wala naman ako sakyan Mamasahe lang naman ako. Pero sa totoo po, huwag kang matakot sa anuman na nangyari dahil ang Diyos ang may hawak ng mundo. Ang pananampalataya po ay pagtitiwala. Amen? Magiging maayos po ang lahat. Panandalian lang naman yan matibay po ang taong may pananampalataya sa Diyos. Ang takot ay pakiramdam ng nagpag-aalala. Kaya yung takot, yung nababalisa. Kung ano ang mangyayari kapag sinabi ng mga tao na ang pananampalataya ay dumadaig sa takot, ang ibig nilang sabihin ay ang pagtitiwala, pag-asa at paniniwala ay mas malakas kaysa pagkabalisa o pagdududa. Imbes na matakot tayo, magtiwala po tayo sa Lord. Pumili po tayo na maniwala sa Kanya at may mahusay na resulta na mangyayari. Amen? Ayan po yung faith. Diyan po nalulugan Diyos. Kagaya nung kay David. Kilala niyo si David. Hindi po yung pagupitan David and Goliath. Oo nga, parang David Goliath. Ano yun? Di ba marami na takot sa kanila? Yung buong Israel, yung Philistine, kalaban nila, takot sila Si David, maliit na tao, pinakabata. Akala nila, takot na sila maging si Haring Saul. Si Haring Saul natakot din kay Goliath. Pero mayroon pong matapang alalaki. Walang iba kundi si David. Hindi siya natakot kahit alam niya may panganib. Kasi wala na nga rin lumalaban Kay Goliath napakalaki. Kaya ba yung lalaban kung ang kalaban niya napakataas. Tapos magaling pa sa pakikipaglaban. Diba? Full armor siya. Walang lumaban. Kaya yung mga Israel, takot na takot, nagtatago doon, parang mga daga. Parang mga nandun sa may sulok. Hindi sila makalabas. Pero po si David, matapang. Bakit siya matapang? Kilala niya yung Diyos niya Kaya nung narinig niya, pinagsasabihin, kayo mga Israel, wala kayong magawa, Takot na takot kayo, Huwag na tayo maglaban na ng marami. Ako na lang kalabanin, sabi ni Goliath. Pag ako natalo nyo, lahat kami susunod sa inyo. Pero pag natalo namin kayo, kayong talo. Narinig ni David yun. Narinig ni David talaga. Inalipos tayo mga Israel, inalipos tayo ang Diyos ng Israel. Kaya sabi niya, ako lalaban dyan. Ako lalaban. Ay pampayagan ng mga kapatid. Ano ka ba? Lalaban kaya, laki-laki kami nga mga amoy. Hindi kami makalaban dyan. Kaya sabi niya, hindi, ako lalaban, punta ako kay Haring Saul. May premyo pa yun, may premyo. Una, mapapangasawa yung anak ng hari. Tapos meron pa siyang kayamanan na matatanggap. Pero hindi siya nakatingin doon. Nakatingin siya yung ginagawang panlalait ng Goliath na yun sa mga Israel. Kaya anong ginawa niya? Siyempre, ang panalo, si David. An example niya pa nga, sabi niya, alam niyo, Haring Saul, pag meron pong kumukuha sa mga aking mga alagang tupa,
Kahit leon yan at oso, aagawin ko sa kanila yan kahit kagat-kagat na nila. Napapatay niya yung mga leon. Dahil, sabi niya, nakikilala ng Diyos dahil hinahamon po ng mga sundalo ng mga Pilistine na yan ang bayan ng Israel at ang Diyos ay nalipusta. Ako na ang lalaban. Oh. So, anong ginawa niya? Diba? Eh, wala naman maglakas loob, kundi siya lang. Dahil yung kanyang pananampalataya sa Diyos ay malakas. Alam niya, hindi siya papabayaan ng Lord. Ano ginawa niya? Di ginawa niya, tinirador niya lang. Diba? Ginawa niya lang. Sapul. Patay dito. Tumba. Oh. Ngayon, ano ibig sabihin nito? Yung pangalawa, huwag po tayong matakot kung meron tayong pananampalataya. Huwag kang matakot basta mayroon kang faith sa Lord. Ano mang gulayat ng problema, gulayat ng pagsubok, ano pa, gulayat ng magiging kapos ka na, kinukulang ka na, huwag kang matakot dahil tutulungan ka ng Diyos. Amen? Kaya ngayon, dapat malakas ang iyong pananampalataya, lalo na sa panahon ito. Sa mundong nangyayaring ito, lakasan nyo yung inyong pananampalataya. Tapangan ninyo ang inyong pananampalataya, katulad nung kay David. Amen. Pangatlo, faith is belief that steps forward. Walang atrasan. Pag na kay Jesus ka, hindi ka pwedeng umatras. Amen? A-actionan mo kung ano yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Pagkatapos mo mag-pray, pagkatapos mo manampalataya, idinalangin mo sa Diyos at sinabi ng Diyos, go! Pumunta ka na sa iyong pupuntahan, ina-applyan mo, anumang negosyo na bubuksan mo, gawin mo na. Pag narinig mo na yung signal ng Panginoon, walang atrasan. James chapter 2 verse 17. Even so, faith, it is not why, if it has not worked, it's dead, being alone. Ganito rin ang pananampalataya, kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Ano ibig sabihin? Kinagalang ko may pananampalataya, ako'y makakapasa sa interview, ayusin mo yung sarili mo. Makakapasa ka sa iyong pag-aaral, makagraduate ka, ayusin mo yung pag-aaral mo. Amen? Bibigyan ka ng wisdom ng Lord. Diba? Halos taon po tayo graduate. Yung mga anak natin, gagraduate. Ano pa? Hindi lang basta graduate, ano pa? High honor, tsaka honor. Ha? Sino yung ganon? Taas ang kamay. Yun. Mga high honor. Ha? Sino yung iba? Yung iba? Wala? High five. Basta ano importante, pastor, makapasa. Eh, siyempre naman. Eh, ako ganun din naman eh. Puro palakol din naman eh. Noon. Pero, pumasa naman. Kaya ang gagawin natin, kung tayo may pananampalataya na alam mong papasa ka, ay madali lang yan. Pag-aralan mo. Hakbangan mo. Sinabi ng Lord sa'yo, mag-aral ka. Hindi yung, Lord, papasa ako. Good night, Lord. Hindi ganon. Mag-aral ka, sunugin yung kilay mo, kumbaga, at talagang pilitin mo. Sa interview, ayusin yung sarili mo. Yan. Ganon. Okay? So, yung faith natin, ang value ng faith natin, dapat ina-actionan natin yan. Katulad ng kay Noe. Kilala si Noe? Ay, Noah. Hindi, si Noe pa yung Noah's Ark. Diba? Yung baha. Alam niyo ba magbabaha? Magtatayuin ka ng Lord. Sabi niya, ang mundo'y masama na at kinakailangan magunaw na, pero kailangan maligtas pa rin sila. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko, malaking bangka.
Dali mo magtayo ka sa bundok pa. Ay, ang ginawa niya kasi nakikinig siya sa Lord eh. Naniwala siya. Kasi pauulanin ko. At magkakaroon ng malaking baha. So gawa siya ron. Eh kung hindi niya inaksyon na yun, hindi rin siya maliligtas. Tama? Alam niyo ba istorya? O istoryahin ko pa. Hindi, pastor, alam na naman yan. Ganun yun. So pag sinabi ng Lord sa'yo, gagawin mo para maligtas ka, para manalo ka, gagawin mo, hakbangan mo yung iyong pinananampalatayanan. Si Jesus po yung malaking barko. Siya po yung malaking bangka. Sasakay tayo doon, anumang alon, anumang taas ng tubig, hindi po tayo malulunod. Kasama natin ang Diyos. Amen. Amen? Ngayon, application na tayo. Number 1, when facing giants of problem, speak God's promises. Siguro, hindi pa tayo nakakaranas ng matinding gulayat ng problema, malaking gulayat na problema, giant problems. Hindi pa tayo masyadong seryoso sa salita ng Diyos. Pero maliit man o malaki man ang iyong problema, you must speak the God's promises. Sa makikita yon, kung meron kayong Bible, doon nyo titignan. Amen? Kagaya ng Isaiah 54 verse 17, no weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is in me, saith the Lord. Walang anumang sandata na ginawa na magtatagumpay laban sa iyo. Kaya yung promise ng Lord, iyan po yung ating panangga. Kaya nga sabi na ng Panginoon na use the shield of your faith. Ay yung panangga natin. Kaya kung ano man darating, giant o small problem, tayo po ay magtatagumpay. Amen? Kagaya ng sinabi ni David, you come against me with swords and spear and javelin, but I come against you. Ako'y lalapit sa iyo, pero labanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Kaya ba natin tumayo? Para labanan yung mga gulayat, yung mga giant of... Ba't nagtawa lang kayo? Ina-aksyonan ka agad. Yeah. Aksyonan natin! Yung sinasabing pananampalataya, hindi po tayo magagapi ng mga problema. Pastor, kayang-kaya ko pala yan. Yes, sabi mo, kayang-kaya mo. Para walang pit yung sinabi mo, kayang-kaya mo. Ayan. Number 2, pag sa buhay ng ating pananampalataya, meditate on Scripture instead of feeding fear. Kailangan yung isip natin, punong-puno ng salita ng Diyos. Kaysa punuin natin ang problema, lalo lang po tayong matatakot. Katulad ng mga kasama natin, di ba? Hoy, huwag kayong pupunta doon. Di ba? Baka ano man may mangyari masama sa iyo. Imbis na sabihan natin ang salita ng Lord. O pagpunta niyo rin, mag-ingat kayo at ang sabi ng Lord, saan kayo pumunta, sasamahan kayo at hindi kayo iiwanan o pababayaan man. Imbis na ganun ibibigay, tinakot pa. Nako, nakakatakot yung lugar na yun. Oh. Sino ba yung doon? Yung rockstar noon. Ewan ko saan ba yun? Yung rockstar yun. Ang tagal niyang di lumabas ng bahay. Pilipino po yun eh. Ewan ko kung tama pagkakaintindi ko. Hindi po siya lumabas.
Natatakot po siya. Siguro, gawa na rin ng hindi siya feed ng Word of God. Hindi siya nag-meditate ng Word of God. Natakot talaga siya. Anong ginawa niya? Ilang taon ba yun? 2 o 3 taon? Sinarado niya yung kwarto niya. Madilim. Ayaw niya makakita kasi natakot siya. Ewan ko, bila na lang dumating yung takot na yun. Pero tayo po, hindi tayo magpipid ng sa ating sarili ng takot. Amen? Magnilay ng banal na kasulatan sa halip na papasukin ang takot. Palitan ng banal na kasulatan ang mga takot sa isipan. Tatanggalin natin yun, ha? Although minsan may negative talaga, pero hindi po iyon ang maniniwala. Hindi po yun ang ating tatayuan, kundi yung sinabi ng Panginoon that God has not given you the spirit of fear, but of power and of love and sound mind. Amen. Kaya sabi sa Psalm 656 verse 3, sabi ron, kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa Diyos. Amen. Sinong takot dito? Sino takot ngayon? Wala na, no? Wala sa JA1, walang katatakutan. Tsaka huwag na rin tayong manakot. Ha? Lalo sa mga bata, huwag natin tatakutin sila. Oh, sige, ala. Ano, ikaw ganyan, sige, abuli ka. Huwag ganon. Palakasin natin yung loob nila. Amen? Sa mga tatay, ganon din sa mga anak. Palakasin natin yung loob ni Father. Ay, nakapagod ka na. Huwag kang matakot. Andito ko, kakantahan kita. Ganon ang gagawin natin. Number 3, tapos na tayo. Keep going. Okay, nakalagay. Number 3, keep going even when fear whisper to stop. Diba? Minsan napipigilan tayo eh. Humakbang ng pasulong kahit na natakot anumang hadlang o anumang hadlang. Pagganahin mo ang faith mo na galing sa Diyos. Joshua chapter 1 verse 9, have not I commanded thee? Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos ay sasayo kahit saan ka pumaroon. Amen. Palapakan mo na si Lord. Ang Diyos po ang nagsabi nito kay Joshua at dapat lamang natin tanggapin yun. Tanggapin din natin yun na ang Diyos ay sa atin saan tayo pumunta. Maging yung pangako niya kay Abraham. Kilala niyo si Abraham. Sa Hebrews chapter 11 verse 11 to 12. Dahil sa pananampalataya, nagkaanak si Abraham kahit matanda na siya at baog ang asawa niyang si Sarah. Nagkaanak pa rin dahil sa pananampalataya. Matanda na, baog pa yung asawa. Ay, napaka-imposible na. No? Pero hinakbangan nila eh. Kasi sabi ng Lord, ikay gagawin ko ng ama ng maraming mga bansa. You will be a father of faith. Sabi niya, Lord, paano ko magpa-father of faith? Wala nga akong anak. Pero hindi siya tumigil doon. Sabi, magkakaanak ka. Kaino? Kay Sarah. Si Sarah, baog. Alam niyo yung baog? Hindi nagkakaanak. Si Abraham, tigulang na. Matanda na, pero sabi niya, gawin natin ito. Dahil sabi ng Lord, magkakaanak tayo. So nagsama sila, hindi sila tuminto. Almost 25 years silang pinag-pray. Nagkaroon po sila ng Isaac. Kaya ano ibig sabihin ng Isaac? Meaning? Nakakatawa. Nakakatawa ka naman. Isang matanda at isang baog, biglang nagkaanak. Nangyari po yan dahil sa pananampalataya nila sa Diyos.
Kung parang ang tagal na, Lord, umiidad na ako. Yung prayer ko, parang hindi ko na nakikita, hindi ko na matatanggap. Sabi ron, huwag ka raw huminto. Amen? Huwag kang susuko. Lord, yung aking bahay, inihahanda mo na. Yung gusto ko, pag ako'y nag-retire, meron akong malaking lupa. Wow. Gusto nyo gano'n? Sino may gano'n? Gusto? Amen. Makakasakay din ako sa bago kong brand yung car. Amen. Amen? Kagaya ng kasama ko, matanda na ako yung aking kasama sa barko. Pastor, Chief, gusto ko talaga pag, kasi puro second na yung sakyan ko, makaranas man ako ng brand yung car. Eh kung iyon ay ninanais mo, hintayin mo lang, darating yun. Amen? Gusto ko bang magkaroon ng maraming babies? Yan, ibibigay ng Lord. Imposible ma'am, pero mangyayari. Kung ikaw ay may pananampalataya sa puso mo. So ito na ang conclusion. Faith is not about seeing. Kasi yung faith, hindi mo basta nakikita yan eh. Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is a substance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. Pinaniniwalaan mo na kahit hindi mo pa nakikita. Ano ba yun? Teka na. Gusto ko lang i-share kasi. Ako yung dati po seaman. Iba po ang iba po yung kainan, ang tawag to, parang place ng mga officer and yung mga crew. Dalawa yan, hati yan. Pag officer ka dito sa kabila, yung hindi officer dito sa mga kabila rin. So, hindi sila pinagkasama. So, minsan, siyempre, bago pala ako sa barko, apprentice pala ako, nililinis-linis namin yon. Yung, kami minsan na-assign na maglinis ng mga kinakainan ng mga officer. At doon, naalala ko, lagi ko na sinasabi sa kanila yon. Inupuan ko yung upuan ng aking chief engineer. So, umupo ako doon. Sabi ko, someday, I will become a chief engineer. Ay di nangyari. Kahit matagal, pero nangyari. Kaya kung ano yung gusto nyo, pinaniwalaan nyo, huwag kayong hihinto. After ilang years, naging chief engineer ako. Di ba? Paren. Mangyayari. Kung ina-achieve mo maging doktor, huwag kang hihinto. Magiging doktor ka.